Documentary for today's video. Ito na nga ang mga ilang kaganapan sa aming girls night out. At bago ako mapaos, ma-voice over ko na to. Gabi pa lang sinabihan ko na si Papa na pagluto kami netong Adidas at saka ng pulutan namin kasi ang sarap ng pink Sprite niya. Ito yung request namin ni Kapango kasi ang sarap nito ay partner talaga sa alak. So ang usapan talaga 2 p.m. Pero kami na late na kami sa pagpunta doon. Actually nakaredy na talaga ako na 1 p.m. Yung sister ko medyo matagal no? Late na kami dumating. Kaya sabi dyan ni Angel, sabi mo 2 p.m. tapos ngayon 4 p.m. ka naman pala dadating. Well, basta ako maaga ako kumilos, nakapag-work na ako, nakapag-promote na ako. Pero laban lang. Sabi nga, work-life balance. Actually, sa tagal namin ni Papa P, ngayon lang din niya ako pinayagan. Hindi niya pala ako totally pinayagan. Pero syempre, sinabi ko sa kanya na dito na lang kami sa condo para may peace of mind siya. Kasi nag-aalala talaga yon pagka ako lang mag-isa at wala akong kasamang security. Pero since kami-kami lang naman magkakasama, pumayag na siya. And nag-video call naman din talaga kami halos the whole night. Nilapag muna namin dito yung mga gamit namin at nag-early dinner na kami para maaga sana kami mag-start ng inuman So habang nag-aayos sila, nagmuni-muni muna ako dito at in-enjoy ko yung napakagandang view. Anyway, pinapa-Airbnb pala namin to. If pumasyal kayo sa Manila or sa Makati, pwede kayo magstay dito. At saka nasa center talaga siya. Hindi pa man din kami nag-uumpisa uminom, nilantakan ko na yung pulutan namin. Yan yung before, nag-video-video muna kami para makita nyo naman na fresh pa kami bago kami mag-inuman. Pag nasa Makati kami, ito yung favorite namin kainan, yung filling station. Napakaganda dito, very Instagrammable. Tignan nyo naman yung details. Napakaganda dito. Kaya kumain kayo kasi marami rin naman silang food dito. Marami kayong pagpipilian at napakasarap. Like kahit saan ka tumingin, para na talaga siyang museum. Yung mga dalaga ko, lagi kami nagbabar hopping dito. Diyos mio Marimar, ito talaga yung last namin kinakain. Minsan 7 a.m. kumakain na kami dito kahit kakatapos lang namin magbar hopping. Nakakatuwa kasi ang dami na dinadagdag talaga sa menu nila. And kung mahilig kayo sa shake, ay the best dito. But I don't drink shake. Kaya nag-order na kami. Nakakasad lang, wala sila dito ng aking prosecco or ng champagne. Puro white wine at saka red wine. Meron naman sila doon sa champagne list nila. Kaso nga lang, hindi daw available, sold out. Parang nakaraan na nandito rin ako, sabi nila sold out. Bakit di kayo mag-restock kaya ng alak nyo? Charot. Sa Ate Glo, tsaka yung security namin, ang in-order nila, pares sila na beef tapa. Actually, most of our orders, puro talaga beef tapa. Tapos yung ginawa naming appetizer is yung buffalo wings at saka yung spring rolls. Nag-order ako ng steak and meron siya dyan pa bacon sa gilid. Pero hindi talaga ako guys kumakain ng bacon. Ewan ko ba, ayoko lang siya. Tapos nag-extra egg na lang din ako kasi masarap siya sa steak pagka may egg. At saka pagkakain kayo ganito or magiinom kayo, dapat mag-detox na kayo kasi nakakatulong talaga yan para ma-flush out yung toxin at hindi kayo ma-bloated. Sobrang effective talaga ng mga product natin. At sa sister ko, yan yung in-order niya, pork chop. Sobrang nabusog nga kami and kahit sinisipon si Angel, go lang talaga, lalaban siya for today's videos. After namin kumain dyan, ang dami pa naming nilakad para maghanap ng inuman namin. Ang sarap-sarap na naupo namin pero pag tatanungin namin kung may prosecco or champagne sila, wala daw, most likely mga wine lang daw at saka mga cocktail. So dahil ginabi na kami kakahanap ko sa kami magiinom dahil wala talaga sila ng champagne, so nag-order na lang kami ng sister ko ng 1 bottle of wine. Ayoko na sana uminom na Sauvignon Blanc kasi mabilis talaga ako malasing dito. But anyway, tignan nyo naman yung mga kasama ko dito, puro sila naka-cellphone, nag-a-update na ata sa mga jowa nila. Bumalik na rin pala kami sa condo para mag-exchange color kineme gift na yan. May mga pinasunod din kami ng mga iba naming friends and hindi sila kasali dito kasi kami lang nag-usap-usap kasi nga biglaan lang. So sobrang ingay nga namin dyan, di pa kami nagiinom dyan ha. So nagro-rubing yung guard, diba? So napadaan sila sa floor namin and then binigyan kami ng warning na hinaan daw muna yung boses namin kasi pwede daw kami ma-penalty sa ingay daw namin. Diyos mio Marimar, aga-aga pa niyan. I think 8 p.m. na ata to. O diba, nagtinginan pa talaga kami kasi wala naman kami ina-expect na kung sino, yung pala is yung guard pala sa baba. But anyway, after niya, nag-inuman na kami, naging smooth naman, ang saya-saya namin, at mga kalagitnaan ng inuman namin, bumalik ulit yung guard. Wala naman kasi tao talaga sa katabi namin, pero siya kasi nagro-rubing siya, so binigyan na lang din namin siya ng tip. Nag-picture-picture pa nga kami dyan, Diyos ko, anong oras na kami naka-start ng inuman kasi ang dami pa namin pinagagawa, nag-tiktok kami. So meron akong dalang 6 and then may naiwan ako na martini prosecco doon sa friend ko. Sabi ko, siya na lang magdala para mag-inom na lang din siya. So ang naubos namin sa isang gabi, 11 champagne, naubos namin yan yung 4 na champagne. So per isang bottle, isang round yun, talagang ubos talaga siya. Actually kulang pa nga sa isang round yung ikot na yan Kaya medyo nakarami talaga kami. Ito nga yung asawa ko, tawag pala siya sa akin na tawag, hindi ko nasagot. Tapos nag-message siya sa sister ko, bakit daw hindi daw ako sumasagot. So akala niya nasa labas ako. But in-answer ko na yung tawag niya and then magka-video call kami whole time nung nagiinuman kami hanggang sa nakatulog na siya, para nga kaming LDR
Sobrang smooth nga na pag-usap namin ni Papa P. Ewan ko for some reason na medyo nalasing na ako nung nasa bed ako, bigla ako nag-message sa kanya na sabi ko, I'm going out. Ang lola mo nakatulog na, so nakasampung tawag siya sa akin. So parang nag-aalala siya kung lumabas ako. Syempre, pagkalasing ako, alam niya makulit din talaga ako. Nagising ako talaga mga 11 a.m. na, tapos nagulat ako, ang dami niyang call, and then nabasa ko yung message ko, naglumabas ako. So tinatawagan ko siya, hindi siya sumagot. Tapos nag-message siya sa akin, why did I go out daw? Baka daw ako pumunta ng Royal. Sabi ko daw, doon lang daw ako sa unit. Pero sabi ko, baka lasing lang ako, pinaprank ko lang siya. Pero hindi naman siya totally nagalit kasi happy naman siya na hindi ako lumabas. Kasi kung alam niya na lumabas ako, naku, magagalit talaga utin nun. Yung may hangover na kami, tingnan nyo naman, hindi pa kami nakakapagpalit ng damit. Kung ano yung suot namin nung gabi, yan pa rin suot namin hanggang hapon, nakakaloka. Kasi plano namin dyan, after namin kumain, is magsuswimming kami at pinasunod ko dito yung mga kids. Kasi nung mga time na to, medyo nagtatampo pa talaga si Papa P. Kasi sabi daw na Ate Bro, ang kulit-kulit ko daw, gusto ko daw i-prank si Papa P, natutulog na nga. Tapos nag-message daw ako gamit yung phone niya na, Ma'am, went out and I don't know where she is. And then, syempre, nakatulog na sa Ate Glo. Nung nagme-message sa kanya si Papa P, hindi niya na rin na-replyan kasi nga, anong oras na rin kami nagising. But tumawag naman sa akin si Papa P and sabi ko, you know me when I'm drunk, I'm just pranking you or blah, 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 pero hindi ako lumabas. So, okay na kami. Tapos, pinauwi niya na rin ako kasi may pupuntahan pa kami talaga na food tasting doon sa house ng best friend niya. So, ando doon din yung mga ibang friends namin. Biglaan lang din. Kaya, instead na magiinom pa sana kami nila Angel, kakain pa sana kami, magdi-dinner, hindi na natuloy kasi nga, pinauwi na ako ni Papa P. At sa mga hindi pa nakakainom ng ating pomegranate, na kung mag-order na kayo, sobrang lakas maka-sexy niyan, maka-glow, like all-in-one, nakaka-flash out, nakakawala ng bloated. Dito na rin pala ako nag-ready sa condo kasi nga para pagdating ko dun sa bahay aalis na lang kami ni Papa P kasi magdi-DJ kinemi siya. May hangover pa nga ako dyan eh. Napasabak pa tuloy ulit sa inuman pero ang sarap ng food neto ha. Pwede kayo mag-order niyan. Available daw yan sa BGC, Cloud Kitchen, ilagay nyo lang sa Grab, and pwede kayo mag-order ng Egyptian food ata to. At meron din silang Bicol Express. So I think this is the first and last ata ko papayagan ni Papa P para mag-girls night out sa sobrang tagal namin. Ngayon lang niya rin ako pinayagan kasi comfy naman siya sa mga kasama ko. Lagi talaga yung nag-aalala sa akin si Papa P kasi super sweet niyan. So, in-enjoy na namin yung time namin. Nakipag-usap-usap na ako sa mga friends ko. Mga 3:30 AM na ata kami nakauwi. So, hindi na rin ako nakapag-update sa inyo.